Anak, ano bayaran ko yan? Okay. Char, hindi naman gusto ko. Ate, ano siya ko ha? Ate, bakit ko ha? Itay? Halina po kayo, kain na po tayo. Wow, ang sarap ng ulam ah. Siya nga pala anak. Sabihin mo ba yung pyesa ng ikaw? Kailangan ko na kasi. Ganun po ba? Sige, gagawan ko po yung paraan. Sige na, tawagin mo yung nanay mo. Inay, halina po kayo. Uy, anak. Wow, sarap lang. Ay anak, baka nakalimutan mo. Ang bili natin sa kuryente. Pag hindi mo pa yan mabayaran bukas, ay nakalapit na tayo. Sige po. Mga ate, halina kayo, kain na tayo. Ay, Char. Pala, gusto yung allowance ko this month. Char, nagsipin sana ako sa'yo. Pabili sana ako ito sa'yo eh. Para sa pag-review ko sana. Kung pwede. Sige ate. Mga bunso, halina kayo. Ate, ano ko pala yung t-shirt ko? Ate, ko na lang. Ate, pa yung baon ko, baka makalimutan mo ha. Kumain ka na lang. So, bunso, kain. Bye. Ito ate, oh. Pabot ka ng tubig. Ay, kanin. Ay, ang hirap talaga kapag walang trabaho. Ako itong padre de pamilya, ngunit ako ang nagiging pabigat. Pabigat sa anak kong si Charmay. Alam nyo, si Charmay, anak ko yun. Ipinagmamalaki ko sa lahat. Matulungin na bata, masipag, matyaga, mabait. Higit sa lahat, inuuna niya kami kaysa sa sariling kaligayahan. Napakaswerte ko talaga dahil nagkaanak ako na tulad ni Charmay. Wala ba akong kwentong magulang? Wala ba akong kwentang ama? Pabigat ako sa anak ko. Ako'y parang isang makinang nasiraan at nawala na ng piyesang kailan may di mabibili pa. Ay, tama ng kagamahan na ito. Charmay, nabili mo na ba yung yung piyesa? Opo, itay. Salamat naman. Sige na, kain ka na. Uy, Charm, yung sinasabi ko palang allowance ha. Kukunin ko na ngayong linggo kasi kailangan na kasi. Tsaka kukolektahin na kasi yung registration namin sa batch reunion namin. At tsaka dagdagan mo na lang ng konti kasi para sa susunod na buwan hindi na ako manghihingi sa'yo. Ako itong panganay, ang naturingang pinakaunang biyaya sa buhay ng aking ama't ina. Ang unang pag-asang natatanaw sa aking mga magulang. Ang unang nagka-diploma at nakapagtapos ng pag-aaral. Pero heto't nasa bahay, umaasa sa magulang at sa kapatid. Matatawag ba akong isang pabigat at irresponsable sa pamilyang ito? Kung aasa na muna ako sa inyo, naging bingi-bingihan na nga lang ako sa mga sinasabi ng iba
Graduate nga. Tambay naman. Pabigat. Palamunin lang yan. Ginagawa ko naman lahat para makapasok sa trabahong naayon sa kursong napagtapusan ko. Dapat ba ako mahiya? Dahil naging palamunin at ako at pabigat sa inyo? Hindi ba dapat kayo ang mas nakakaintindi dahil kayo ang pamilya ko? Charmy, mag-review sana ako para sa board exam. Alam mo naman, di ba? Wala pa akong pera eh. Maaari bang pahiramin muna ako? Ako lang naman itong kapatid na nakapagtapos na pero wala pa rin silbi. Dahil ang beses na ako nag-take pero hindi ko magawang makapasa. Ang hirap. Ang hirap kasi mag-apply kapag wala ka pang lisensya sa pagtuturo. Sana, kung may pera ako, mag-a-abroad na lang ako kasi mas malaki ang sweldo doon at nakakabagot maging tambay. Nakapagtapos na nga ako ng pag-aaral, ngunit napakahirap naman makakita ng trabaho. Pangako, kapag nakapasa ako ng board exam at kagad ako makakapasok sa pampublikong paaralan, ay ako ang magpapaaral sa mga kapatid natin nang sa ganoon ay hindi ka rin mahirapan at magkanda kuba-kuba sa lahat ng bayarin at may katuwang ka sa lahat ng gastusin dito sa bahay. Nakakahiya. Oo, dahil hanggang ngayon, umaasa pa rin ako. Gusto ko nang makatulong, ngunit papaano kung hanggang ngayon ay hindi ako makakaahon at makatayo sa sarili kong paa. Sana sa pagkakataong ito, ay makapasa na ako. Ate, may final project pala kami sa susunod na araw. Kaya pwede kong dagdagan mo yung allowance ko. Alam mo naman sa college, ang daming bayarin, tapos kaliwat kanan pa ang gagawin. At ito pa nga pala dun sa dress na hiningi ko. Bilhin mo na ate, baka maunahan pa ako ng iba. Gustuhin ko mang hindi humingi, wala rin akong magagawa. Isa lamang akong estudyante na umaasa sa magulang at kapatid. Labag din naman sa aking kalooban na humingi ng pera para sa aking pag-aaral, ngunit paano ng aking pag-aaral? Wala akong ibang malapitan at hindi na makapagtrabaho. Tungkol naman sa hinihingi ko ngayon. Ngayon lang naman ako humingi. Dahil gusto ko rin magkaroon ng bagong damit. Kaya ba ako nabilhan ng bagong damit? Hindi ko na maalala dahil sa sobrang tagal. Dahil na rin sa nakakahiyang humingi. Ngunit ngayon lang naman, sana ipagbigyan. Ate, yung baon ko baka makalimutan mo ha. Alam mo ba ate? Ako itong laging sinasabihang tamad, walang silbi. Dahil ba wala akong maibigay, ganun ba? Kung tutusin ako na nga naglilinis, naghuhugas ng pinggan, nagluluto, pati paglalaban ng mga damit ninyo, ako, dahil lang yun lang ang may tulong ko sa ngayon. Kita nyo naman, isa lang akong estudyante. Umaasa sa tulong ninyo, sa tulong ni ate. Dahil kahit ilang beses na akong nagpaalam, nahahanap ako ng trabaho pang part-time, pangdagdag sa baon ko, projects para hindi na ako maghingi kay ate, pero ayaw nyo. Alam niyo ba yung pakiramdam na pagod ka na sa mga gawain sa paaralan, pagdating sa bahay, kailangan mo pang tumulong sa mga gawain bago matupagin ang iyong mga assignments. Uuwi ako ng alas 5 ng hapon, magbibihis, tutulong sa mga gawain, maglalaban ng mga damit ninyo. Kakain ng hapunan, gagawin ng mga assignments ko at matutulog ng 10 oras ng gabi. Tapos, gigising ng alas 4 ng umaga para maghanda. Lalakad ng 2 kilometro papasok sa paralan. Naman niyo ba yung pagod ko? Di ba hindi? Dahil ang lagi ninyong nag-iisip at nakikita, wala akong silbi. Wala akong may tulong kahit isang kusing. Ang lagi niyo namang naririnig at nakikita mula sa akin ay ate, pahingi ako ng tuition fee, pahingi ako ng baon, pahingi ako ng pangbili ng gamit para sa final projects ko. At saka, wala naman akong ibang mahingan, kundi ikaw lang ate. Kaya naman sana intindihin niyo ako kahit ngayon lang. Charm, baka makalimutan mo ha, yung bayad natin sa kuryente. Baka po matutulan tayo. Paulit-ulit na lang ang inyong mga hiling. Samantalang, siya lang naman dito ang nagtatrabaho ng mahirap para lang mapunan ang mga pangangailangan sa bahay. Huwag kang masyadong magpapaniwala dyan sa tatay mo, Charmaine. Ayan na naman kayo, lagi na kayong naghihingi sa kapatid nyo, porket siya itong may trabaho? Bakit di kayo maghanap ng racket para magkapera rin kayo at nang makatulong lamang kayo sa mga bayarin dito sa bahay?
Hindi ba't mas maganda sana kung lahat tayo ay nagtutulong-tulong para sa ikakaunlad ng ating pamilya? Wala na ba kayong ibang maisip kundi gumastos ng gumastos sa mga walang kwenta-kwentang mga bagay? Buti pa itong si Charmaine. Kahit papaano ay inaalala kami dito at siya na ang umako sa responsibilidad nitong kulang sa talino kong asawa. Kung hindi pa naman tatanga-tanga sa pagtitiwala at pag-iinvest ng pera, di sana pasarapan na kami ng buhay ngayon at hindi itong parang isang kahit isang tuka. Kung wala nga pa ang sahod nitong matulungin at mapagmahal kong anak na si Charmaine, ay wala na kami ngayon. Hay nako! Tsaka, anong hindi matatanggap sa trabaho? Dati nga, ay inilapit ko yan sa aking kakilalang may-ari sa Talyen. Wala pang 3 araw ay nag-resign na dahil lang sa nabagot siya. Ang sabihin ay ayaw magtrabaho at aang-asa na lang sa anak namin si Charmaine. Anak, wala na tayong ganito, wala na tayong ganyan. Ate, kailangan ko ito, kailangan ko yan. Araw-araw na lang, mga linyang palagi kong naririnig. Pagod na pagod na pagod na ako. Wala nang ibang inisip, kundi mga bayarin at tustusan lahat ng inyong mga pangangailangan. Ni minsan ba, inisip niyo rin ba ako? Ni minsan ba, inisip niyo rin akong kamustahin? Kung ayos lang ba talaga ako? Kung humihinga pa ako? Kasi, tuwing gabi, habang mahimbing kayong natutulog sa de-aircon yung mga kwarto, naisip ko din ang mga pangarap ko sa sarili ko na isinantabi ko para lang masuportahan ko kayo kasi nga, dapat kayo ang uunahin ko. Kasi kayo ang pamilya ko. Ngunit, paano naman ako? Tao lang din naman ako. Napapagod, nauubos, at nagsasawa. Nagsasawa sa ganitong sitwasyon. Gusto ko rin kasi maranasang sumaya at magkaroon ng sariling pamilya. Sana man lang, maisip nyo rin ang aking kasiyahan at lahat ng aking pagod para lang sa pamilyang to. Anak, yung pyesa ha. Tama na! Pagod na ako sa pamilyang to! Hayaan mo anak, paghanap ko ng trabaho. Hayaan mo anak, huwag mo na lang bayaran ang kuryente. Ang tatay mo na lang ang gagawa ng paraan. Kapag Charm, nag-aantay na ako ng tawag dito sa pinag-a-applyan ko. Malay mo, natatanggap na ako doon. Hayaan mo, Charm. Pag nakapasa ako, pangako ako na papaalas sa mga kapatid natin. At saka ate, huwag ka na palang mag-alala kasi kapasa na ako sa scholarship. Ako nang bahala sa tuition ko. Hayaan mo ate, Kapag tapos ako, wala na manghihilo sa mga pera. O, di ba? Kaya sige na, kain na. kain na tayo. Hala, wala ng kanin. O, kanin pa daw. O, kumuha ka doon, anak. Kaya dapat tayo magsaya. Huwag kang tumatawa din. Oh, sige. Ikaw,